Okay, so kagulat-gulat ang nangyari kahapon na biglang pagpapa-impeach ng Kongreso kay VP Sara Duterte. So matanda niyo nag-rally ang INC o Iglesia ni Cristo. Ang founder nito si Felix Y. Manalo, di ba? So si Marcoleta kasali dyan, member siya ng Iglesia ni Cristo. So ang tanong, mag-rally ba sila ulit? Tanong lang, Congressman Marcoleta, Rodante Marcoleta, mag-rally po ba ulit ang inyong sekta o reliyon? Tanong lang. So kung mapapansin nyo, paano ba nagsimula yung impeachment complaint na yan? Marami nag-file nan. Kasama dyan yung Teachers Party List, no? Ni Congresswoman Representative Franz Castro. So, yung third ata, yung mga pare, saka mga grupo ng abogado. So, pare, alam natin na Simbahang Katoliko. Diyan nagkunsad yung people power, no? Matatanda natin sinuporta ng Iglesia ni Cristo ang dating Pangulong Ferdinand Marcos, pero hindi pa rin ito nagtagumpay kasi nanawagan si Cardinal Sin ng Simbahang Katoliko na suportahan sila dating Defense Secretary Enrile sa people power. So nakita nyo na napatalsik ang dating Pangulong Ferdinand Marcos, yung tatay ng ating Pangulong PBBM. So makikita nyo, kapag ang Simbahang Katoliko hindi yan nakikialam sa mga member niya kung sino iboboto, paalala lang, iboto nyo yung mga tamang politiko. Galang Simbahang Katoliko, hindi niya kinokontrol yung solid vote. So yung third complaint, mga pare, saka mga abogado, nakita nyo yung prayer rally ang ang Simbahang Katoliko. Nakita nyo, naging bunga, di ba? Tuloy ang impeachment. Kahit nag-rally ng Iglesia ni Cristo, ang impeachment ay natuloy pa rin sa iba't ibang grupo na rally ni dating Senador Antonio Trillanes, Simbahang Katoliko. Nakita yung pagkakumilos sa simbahan kapag mayroon ng pang-abuso sa pwesto, corruption, yan kay Corona, di ba? Dating Chief Justice, nang himasok din ng Simbahang Katoliko dyan kasi garapalan na raw. Dapat ma-impeach nga talaga. Nakita nyo, naging bunga, di ba? Impeach. Kahit mag-rally ng Iglesia ni Cristo, basta Simbahang Katoliko nakialam. Ang kaganda sa Simbahang Katoliko kasi, kapag nakialam yan, talagang may morality na. Yung may nangyayaring corruption, yan. Nakita nyo naman ang resulta. Impeach si VP Sara Duterte. So nakita nyo ang kagandahan ng meron tayong free will o pagboto na malaya na hindi kinokontrol ng iba't ibang sekta, na pang-reliyon, iba't ibang grupo. Meron tayong kalayaang bumoto. Kalayahan din ng mga Iglesia ni Cristo mag-rally basta't may permit at maayos. Nasa Constitution din po yan. Pero aminin natin ang totoo, kailangan may managot dito. Meron tayong due process na hindi naparanas sa mga biktima ng AJK. Ngayon, ito mararanasan ng mga Duterte ang due process. Gruesome due process, mahabang proseso, pero naayon sa batas. Ngayon, iba-ibang sinasabi nila kasi magkaway Marcos sa Duterte. Wala na akong pakialam dyan sa sarili kong opinion ulit. Kasi kung may ebidensya, may due process pagtanggol niya yung sarili niya sa impeachment court, which is the Senate. Na-transmit na raw doon yung impeachment complaint. So, dapat, ito election, no, nakita nyo, hindi sinunod ng mga kongresista ang Iglesia ni Cristo. Kahit ito yan, nag-rally. So, kailan may due process kasi tayo, meron tayong patas. Doon yun ang dapat masunod. So, nang himasok ng Simbahang Katoliko, ayan, pumilos ng Kongreso sa naayon sa batas. So, nakita yung dalawa nagbabanggaan dito, mga iba't ibang klaseng mga grupo nagkakabanggaan sa interes kasama ang batas, pati ang pananampalatayang pang-reliyon. Ngayon, ICC, warrant of arrest, susunod niyan. Papunta na tayo sa exciting part. Ngayon, sana sa mga boboto, iboto natin yung mga karapat-dapat na
Ako, sa totoo lang, hindi ko na iboboto yung mga endorse ni Pangulong Duterte kasi alam naman natin yung pagsisilbihan niya Duterte lang. Iba nga napapakinalaan pro-China parang mas kumakati sila sa China, no, kaysa sa parang sa bansa natin. Doon tayo sa makabansa. At mas maganda kumampi pa rin sa Amerika kasi natotoong kaibigan natin. Meron namang up and downs isa sa relasyon ng Amerika sa Pilipinas, pero yun ang talagang mapapagkatiwala nating partner, kumbaga, sa politika. Huwag naman sana mangyari maski sa gera, di ba? So, nakita nyo, meron tayong batas na dapat sundin at hindi dapat ito talikuran ng mga senador kasi bound sila ng konstitusyon. Interest muna ng Pilipino, hindi isang pansarili ng interest ang dapat nilang unahin. So ito, iyak ang Vice Presidente Sara Duterte dito tuloy kasi hindi sila nakakaraan sa teritoryo sa Davao City na dumaan sa due process. Ngayon dito sa Luzon, paparanas natin sa kanila ang due process na meron talagang batas. Ngayon kung hindi siya makonvict diyan sa impeachment court, meron pa siyang kasong kakarapin. Pero ang kaganda ng impeachment, ma-impeach siya, makonvict sa impeachment court sa Senado si VP Sara Duterte, hindi siya pwedeng humawa ng kahit anong posisyon sa gobyerno o kumandidato. Barred na siya doon, hindi siya pwede. At susundan pa yan ng plunder case, tingin ko. Pagbaba niya, ano man ang mangyari sa impeachment proceeding na yan, meron pa siyang kasong kakaharapin. So nagalit siya Pulong Duterte the political harassment daw to o persecution. Ganun din naman ang ginawa nyo sa totoo lang sa mga kumukunti na sa mali nyong ginagawa tulad ng Rappler, ABS-CBN. Ang ginawa nyo, political prosecution din, di ba? Dating VP Atty. Lelyn Robredo, ganun din ang ginawa nyo. Pero sa awa ng Diyos, nakasurvive itong mga to. ABS-CBN, magbabalik na kapag nabigyan ng franchise. May gumugulong na rin na pag-uusad sa franchise renewal. So dito, abang-abang itong impeachment proceedings sa Senado, maging impeachment court po yan. Kapag na-convict siya dyan, wala siya tatakbuhan. Hindi siya pwedeng pumunta ng Supreme Court, hindi po. Ang impeachment court lang po na Senado, during impeachment trial, ang maghahatol at pinali na po yun. Final na decision kung makonvict o ma-acquit. So hanggang dito lang po muna yung vlog at maraming salamat po. Vote wisely nga po pala sa susunod na eleksyon. Alam niyo na kung sinong dapat yung iboto na. Kung interest ng bansa ang inuuna niya, iboto niyo yun. Hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.